Hello, collective! Welcome to another timeless reading, collective reading. Kahit anong zodiac sign po ninyo, lahat po welcome manood. Anong gender, anong zodiac sign, welcome po kayo dito. Ayan. Para sa mga bago, kung hindi pa po kayo nakasubaybay, please don't forget to like, share, follow, or subscribe. Regarding reading services naman, private/personal reading services, mag-message privately po kayo sa aking Facebook page. Ayan. Romance, feelings. Uy, so mukhang may nararamdaman. Sino itong may nararamdaman for this person? Siya ba, ikaw, o pareho kayo? Kaya lang may cheating. Ano ba yan? May cheater. So, mukhang may nangaliwa dito. Okay. So, you are no longer feeling safe sa relasyon ninyo. Kasi, although may feelings ka, may pagmamahal ka for this person, nagkaroon kasi ng kalokohan. No? Nagkaroon ng cheating. So, nasira ang tiwala. Nasira ang tiwala mo dito sa person na to. Okay, so hindi ko alam kung ano, ayan merong dito natuklasan mo hindi ko nga lang alam kung matagal na to o kailan lamang. Pero nagkaroon ka ng dito, ng awakening and na-reveal sa'yo ito, doon mo natuklasan na, ayan maliwanag na cheating, you have 5 of Pentacles. So natuklasan mo na hindi pala mapagkakatiwalaan talaga tong person na to. Kasi nagawa niyang mag-cheat sa'yo in the first place. Kung talagang solid itong relationship nyo or solid siya sa'yo, kung talagang honest siya or love ka talaga niyan, hindi niya gagawin yung mga cheating kung talagang kontento siya sa iyo, sa relationship nyo. Pwedeng pasaway lang talaga siya o may sakit siya. Pwedeng lalakero/babaero itong person na kadil mo. Pero ang pinag-uusapan doon, nilabag niya yung number 1 rule sa relationship. Do not cheat. Huwag sisirain ng respeto. Kasi once na meron nang nag-cheat sa relationship, aminin ninyo. 'Di ba? Lagi ka nang mapaparanoid. It will question the very foundation ng relationship ninyo. Kahit gaano yan katatag. Unless magiging masyado kayong malalim na mapagparaya na kahit nag-cheat, tanggapin niya pa rin ng person. Pero, Diyos ko, aminin natin, baka natural tayo. Di ba mahirap naman talaga magtiwala sa taong sinungaling or niloko ka na kahit minsan? Di ba? Sasagi at sasagi sa isip mo yun Once na nag-cheat yan, pwedeng mangyari. Pwede pa niyang ulitin yun. Ako, ewan ko I don't want to influence you guys kung ano yung mga takbo ng pag-iisip ninyo. Pero, ako ganun di ba? Ba, pinagnakawan ka na minsan, hindi man lang ng babae ng lalaki. Mahirap, di ba parang ang hirap ibalik ng tiwala. Ang tiwala is in-earn. So, you have to prove na ikaw ay katiwa-tiwala at hindi yan nangyayari overnight. And, minsan, kahit na sobrang taas ng respeto mo, ng tiwala mo sa tao, napakadali lang gumuho niyan. Kahit gumawa ka lang one time lang, na gumawa ka ng kalokohan, kasinungalingan, betrayal, cheating. Yung 10 years na binuo ninyo, yung 10 years na pagtitiwala, magkakalamat yun. Parang ngipin. Ano mangyayari? Papasta mo para hindi tuluyang masira. So, pwede.
Pwede pa siguro ayusin to, depende yan sa inyo. No? So, possible na meron ditong fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Ikaw man yung fire sign o yung person. Okay? So, nagawa niyang nagawa niyang sirain yung tiwala mo and mahirap ibalik. So, pwedeng hanggang ngayon, kayo may trauma na or meron na kayong phobia na baka anytime pwede niya na namang ulitin yan. No? Mahirap. Kaya nga kung talagang importante sa yung isang relationship, pagkakaibigan man yan nag-a-apply to, hindi lang to sa love life, sa maraming relationships. Napaka-importante ng tiwala. And meron ka ditong broken trust, no? Sinira ng person. Pero kung talagang mahal natin yan, minsan pinapatawad natin. Hindi lahat ng tao merong ganong strength and ganong klase ng pagmamahal na magpatawad. Iba hindi kaya, no? Ano pa? So ngayon, nangangamba ka na. Oh, secured ka pa ba dito sa, diba? Parang ano ba to? Parang diba? Parang pag nangyari may nangyaring krimen sa bahay mo, questionin mo na ngayon, safety mo Diba dapat we feel safe doon sa bahay natin. Pero minsan pag may nangyari ng krimen, pinasok na nagkaroon ng crime. Diba isipin mo pa ba, safe pa ba ako dito sa bahay ko? Di ba yun ang pinaka-worst feeling? Kasi supposed to be ang iyong shelter, ang iyong sanctuary, safe place mo is yung bahay, yung home. Pero pagka may mga nangyaring hindi maganda, tragic di ba? Traumatic. And aminin natin, nag-iiwan yan ng psychological effect. Ako yun yung pananaw ko. Until now, you are still hurting, agonizing pain. No? Nag-suffer ka dito sa ginawa nitong person mo. Maliwanag yan. Diba? Kaya nga, yung iba hindi ka pata-patao, di ba? So, ine-expect mo na this person respects itong inyong vows, kasi pwedeng kasal na kayo. Ayan, sacred union. May kasal na rito. Either kayo yung kasal, o pati yung other person or third party, pwedeng kasal na rin, no? Or hindi ko alam kung sino yung single dito, sino yung kasal. Pero may energy dito ng kasal. Tingin ko sa inyo. Mas masaklap pa yan kung asawa mo na yan. Hindi naman ganun kadali na iluluwa mo na lang yung Parang kaning mainit, pag napaso, luluwa mo na lang, no? Kasal yan Sa batas, sa simbahan, meron kayong sinumpaan dyan. At hindi ganun kadali ang proseso ng annulment, yan, mga ganyan. Lalo na kung may anak pa kayo. Nasira ang pamilya dahil sa ganyan. Ang dami ko ng clients, ang dami na marami na akong client na ganyan yung problema nila. Kahit hindi ko client. No, syempre, hindi mo naman gugustuhin yan na mangyari sa sarili mo. Pero may mga times talaga na minamalas. Intuition, inner knowing. Pero pwedeng kinukutuban ka na before. Bago mo pa natuklasan, bago pa naisiwalat, bago pa na-reveal na bulilyaso itong pag-cheat na ginagawa niya, pwedeng noon may mga signs na pwedeng nafe-feel na ng intuition mo there is something wrong or something fishy going on dito sa iyong person. So yun na nga, pwedeng nakumpirma mo, tama ka pala doon sa mga kutob mo noona, no? So pwedeng hindi mo lang siya pinapansin kasi pwedeng wala ka pang ebidensya, pero ngayon mukhang klarong-klaro na, ayan yung araw, na kumbaga, pumutok na, naisiwalat na, no?
Pwedeng may anak pa nga kayo, may page, Hindi lang marriage ito, baka yung iba dito may anak pa kayo. O baka naman yung third party, mas bata sa'yo. Kaya no, pwede rin. Kasi parang may energy dito ng mas bata. Oo. So hanggang ngayon, wala kang peace of mind dahil dito sa ginawang cheating. Nasira na talaga yung trust mo, nasira pa yung peace of mind mo. Nasira pa yung puso mo sa sakit ng dulot na ginawa nito. Pwedeng itong tao na to, yung gumawa sa iyo, pwedeng nakukonsensya rin siya. Actually, guilty siya. Ayan, may 9 of Swords, no? Ikaw, nawalan ka ng peace of mind, nawalan ka ng tiwala, nagka-trauma ka. Siya ganun din, meron din siyang iba naman yung kanya guilt dahil dito sa kaugagan na ginawa niya. May dito, pwedeng may air sign, Gemini, Libra, Aquarius, fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. So, ngayon, dahil ganyan na yung nangyari, you are trying your best, trying hard na lang na kahit papano makabangon, makarecover from this agonizing pain sa hurt na naidulot netong cheating netong person mo. Pwede yung iba sa inyo, inaatupag nyo na lang pagtatrabaho. Doon na lang kayo nagpo-focus. Kung may anak kayo, pati yung anak niyo na lang. Tama naman yon. Pwedeng iba para lang makalimot kayo, nilulunod nyo na lang yung sarili nyo sa pagtatrabaho. Inoccupy nyo na lang yung isip ninyo ng mga ganon. Pero kasi ito is something na, sabi ko nga, nag-iiwan ng lamat, ng sugat. So, pwedeng hindi ganon kadali. Hanggang ngayon, hindi pa rin ganun kadali sa inyo. Okay? Pero, yun nga, nakita ko paparating dito, uusigin din naman siya ng kanyang konsensya. Itong gumawa sa iyo ng cheating na yan. Nakikita ko rin dito. Nawala rin naman siyang magiging peace of mind kasi alam niya na nasaktan ka niya, na nanloko siya. At kung may anak pa kayo, pwedeng nasaktan din yung anak ninyo. Siyempre, sino ba namang anak yung matutuwa? Malaman mo kung yung magulang mo, ganito ganyan. Na lumuluha yung isang magulang mo dahil sa pag-cheat. Pero naniniwala ako na itong mga anak, deserve din nilang malaman. Deserve nilang malaman yung totoo. And eventually, kahit itago mo ng itago yan, malalaman at malalaman din niya yan. Kaya questioning ka pa niyan. Ba't di mo sinabi sa akin? Ganyan pa, diba? Matatalino ng bata ngayon. Dapat nang nila maintindihan and maging strong ang kanilang personality. Hindi dahil sa tinutorture mo sila Yun yung reality of life. Na hindi laging rainbows and sunshines yung may encounter nila. So, dapat sila ay maging wise, prepared, matured. Para din naman sa kanila yan, Tsaka they deserve to know the truth, syempre. Possible na kasal na rin siguro ito. Hindi ko alam kung both parties kasal na. May Hierophant dito. So talagang nasira ang marriage. Okay, pwedeng both parties, pwedeng yung third party may committed na rin sa iba or kasal na rin.
Okay, nasira ang ano dito. Nasira ang family dahil dito. Dahil lang nagpadala sa temptation. Ayan, 7 of Cups. Temptation. Temptation ang dahilan. Oh, third party talaga, ayan, oh. But you are already turning away from the hurts, kahit na napakahirap, kahit napakasakit. The best to be hoped for here is ikaw, mag-focus ka sa panibagong darating sa iyo, at kung may anak ka, sa inyong dalawa. Sa inyo ng anak mo. Oh. Nakikita ko dito, kahit na love mo ito, kahit napaka-importante sa inyo ng relationship na to, kasal man kayo, hindi, no? Lalo na kung marriage, handa ka ng handa ka na lang din talikuran kung yun talaga yung kung yun talaga yung nararapat gawin, no, para magkaroon na rin ng ending. Kasi hindi ka na rin naman makakapag-stay sa isang relationship na hindi mo na rin mapagkatiwalaan, lalo na kung hindi rin naman, kung ipinagpalit ka. So, pwedeng siya rin yan, kung talagang nag-move out na siya sa pamamahay ninyo para maging together sila nung third party. So, pwedeng may abandonment dito, no? Oh, possible. Hindi ikaw ito na nagpapagaling kasi pwedeng hindi ka pa 100% healed. No? So, this is a period ng pagpapagaling. Huwag ka mag-alala kasi lahat ng wounds ay nag-heal. No, in time, mag-heal din yung sugat mo. Okay? Take care. God bless.